Alright, welcome po sa pinakaunang podcast ng Marcos Youth. So, welcome sa Marcos Youth Podcast at dito tatalakayin natin ang iba't ibang topics katulad ng politics or inspirational videos pa or inspirational people na interview natin at i-guest natin. At ngayon, kasama natin ang ilan sa ating mga kasama dito sa Marcos Youth. Especially, ang matagal na natin kasama, si Earl Abingan or aka Young Kido. Yun, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako nga po pala si Earl Lawrence o mas kilala bilang Yang Kido. Isa po akong content creator at ngayon masaya ako na napaunlakan at naimbitahan ako ni Sir Rod. Yun. Yun. Ayun, oo nga pala. This is Rod Musa at kasama rin natin ngayon si Ivan Velez. Ay, gandang hapon po sa lahat. Yun no? Shy type. Simulan lang natin, no? Kasi syempre, since unang podcast natin to, papakilala tayo. So again, I'm Rod Musa. I'm the founding chairman of Marcos Youth. 3 years na tayo, di lang halata Yes, sir. Hindi tayo masyadong active in the past years. Pero ang dami na natin ginawa like cleanup drives, di ba? Feeding, marami na rin feeding. Talaga, diba? Ang dami nating mga projects na ginawa. Pero this time, syempre, nabigyan tayo ng opportunity na makapag-podcast. So, sulitin na natin. At ang goal natin dito is makapagbigay ng konting inspirasyon at informasyon sa mga kabataan din. At syempre, congratulate na rin natin yung bagong tayo na Bagong Pilipinas Youth naman. Headed by Chairman Vinnie Marcos. So, ayan, ang mga kasali dyan actually, pagkakalam ko, members din ng BBM Youth tsaka Marcos Youth. So, yan, nagsama-sama na. Hopefully, makausap natin sila para makapag-collab tayo at magawa natin ng magaganda pang proyekto yung mga kabataan, diba? Pero sir, mabalik tayo sa topic natin ngayon. Actually sir, napakaganda ng topic natin ngayon. Marami silang matututunan dito. At ayun, makakapag-inspire tayo sa mga tao, sir. So, ayun, excited na ako sa magiging nito. So, natin. Yun nga yung pag-uusapan natin. Syempre, ikaw yung gines namin. Kasi thank you. Ako pala. Nung nalaman ko yung kwento mo, gusto ko talaga siyang i-share sa iba't ibang tao. At i-podcast natin. Kasi alam ko, maraming may inspire sa kwento mo eh. So, start natin. Sino ba si Earl Abingan aka Young Kido? Yun. Gaya nga na sabi ko, sir, isa akong content creator at ang pangalan ko ang screen name ko ay Young Kido. At kaya ako nandito kasi nagsimula ako ng bata, sir eh. So, sana yung mga na-experience ko, may share ko rin sa mga ibang kabataan, di ba, sir? Para makapagbigay tayo ng knowledge, di ba? Kaya maganda talaga tong topic natin ngayon. Ilan taong ka nung nagsimula ka? 16, sir. 16 ako nagsimula, 20 na ako ngayon. So, 4 years in progress ako, sir, di ba? So, ganda. 4 years, nung nagkukwentuhan kasi tayo, 2016, wala ka pa talagang views. Pero, wala pa talaga. Sabi mo sa akin, may pinagdaanan ka nun eh. I mean, hindi ka naman biglang sumikat agad. Walang ganun, sir. Hanggang ngayon naman, still learning pa rin ako. Pwede mong i-share yung bakit paano ka napunta sa larangan na to? Ano yung turning point at saka sino ka ba dati? Ayun, magandang tanong yan, sir. Actually, ayun nga, yung 16 kasi ako, sir, taon ng pandemya yan, sir. Kumbaga, ang istorya ko talaga, kung bakit ako napasok sa pagbablog, nagka-clown kasi ako dati, sir. So, 14 years old pa lang ako, nagka-clown na ako. Kumbaga, pasaya ng bata, masaya, ganto ganyan. You mean yung mga party na pambata, tapos nag-guesting ka na. Tapos, nung pumasok yung pandemya, sir, siyempre, bawal na ECQ, COVID, bawal na mag-gathering, bawal na mag-party-party. So, dyan pumasok, sir, yung kagustuhan ko pasukin yung pagbablog. So, ayun talaga yung pinaka-turning point eh. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, diba, pandemya, hindi ako makalabas ng bahay, hindi na ako makapag-clown, hindi na ako makapag-show, kasi nga, bawal na. Naisip ko, what if
yung knowledge ko sa pagka-clown, yung kapal na mukha ko sa pagka-clown, ipasok ko sa pagbablog, di ba? So, nung time na yun, nagkabigayan ng tablet, sir, eh. Nag-aaral pa ako nun, eh. May tablet, libre. Shoutout sa mayor namin. Nagbigay ng tablet, ayan. Doon ako nag-practice mag-edit. Ayun yung turning point. Tapos GCQ. Yung GCQ, pwede na masyadong lumabas, eh. Basta nakamask ka, naka-face shield ka, pwede na. Doon ko na sinimulan. Kaya kung matatandaan nyo, yung first video na in-upload ko, pang-anuan na talaga, sir, eh. Nagano na ako, sayaw-sayaw na ako dyan sa kalye. Kumbaga yung pagpasok ko pa lang si sa Mr. Beast. hindi na siya yung parang nangangapa. Kumbaga pagpasok ko pa lang sa pagbablog, nagamit ko na yung kapal na mukha ko. Sayaw ako sa ganito, sayaw sa ganyan. Kumbaga maganda rin talaga, sir. Sobrang rin. Yung pagpasok ko sa pagbablog, hindi lang dahil pinasok ko ng ganun-ganun lang. Kumbaga ang daming naging nagmatter eh. Ayun nga, nag-COVID. Diba? Kaya malaking pasa sa crazy pakinggan. Pero thankful ako na nag-COVID. Diba? Crazy pakinggan, diba? Kasi sa lahat, halos lahat ng tao na nag-COVID, talaga eh. Nag-suffer, diba? Pero sa akin parang ngayon pa yung naging nag-udyok sa akin na what if pasukin ko yung na mag-start mag-vlog. Pero, diba nakwento mo sa akin na hindi mo gusto talagang magsimula or ano ba yun? Hindi ka naman ganun ka-focus talaga dati. Medyo may mga pinagdaanan ka rin na sabihin natin hindi masyadong sa kabataan. Hindi masyadong maganda pakinggan. Pero yun nga, at least nabago mo eh. Dahil dun sa nangyari na yon. Oo. Ayun, gaya na nakapasok mo, sir. Ayun talaga. Bago ako magpasok sa pagbablog, sa mindset sa paggagawa ng content, talaga ako? Ako yung sabi mo pasaway. Batang pasaway. Literal na batang pasaway. Hindi na ako umuwi minsan sa bahay eh. Ako, may ligaw ang basketball, gala-gala. Sakit sa ulo, kumbaga, sa magulang. Sakit sa ulo sa magulang. Kaya bago ko pasukin yun, marami rin talaga. Maraming naging struggle. Hindi lang dun. Marami akong struggle bago mag-vlog. Marami rin akong struggle sa pagbablog, di ba? Kaya habang nagbablog ka na? Marami rin talaga eh. Tapos nabanggit mo kanina na ikaw din yung nag-i-edit para sa mo, di ba? Inaral mo ba to? Or napansin mo na hindi ka rin makakuha ng ibang tao? Ayun yung gaya ng gaya ng sabi ko kanina. Di ba nagbigayan ng tablet sa may mayor para sa pag-aaral. Ginawa ko doon ako nag-practice mag-edit. Kaya sabi ko, bago ko pasukin yung pagbablog, dapat may knowledge na ako sa edit. Kasi ayun talaga yung pinaka-mahirap sa sir eh. Kung ako tatanungin mo, mas mahirap pang mag-edit kaysa sa gumawa ng video eh. Sobrang hirap. Kasi gaya nga ng sabi, kahit pangit yung video na nagawa mo, basta magaling ka mag-edit, mapapaganda mo yun. Pero kahit anong ganda ng video mo, kung hindi mo siya ma-edit na maayos, hindi mo ma-highlight yung video. Kaya yun talaga, naging ko rin siya, stepping stone. Bago ako pasukin, may knowledge na ako kahit papaano. Ganun talaga yung So siguro makaka-relate din yung ibang kabataan ngayon kasi hindi naman lahat ng kabataan dire-diretsong matino eh. Yung iba naliligaw ng landas. Oo, marami yun, sir. Pero nung narinig ko kasi yung kwento mo, talagang pwede magbago yung kabataan. Pwedeng 16 ka pa nga lang parang naituwid mo na yung yung buhay mo. Pero yung iba aabutin pa ng ilang taon bago magtino sa buhay. Maganda yung sabi mo, sir, kasi may mga ibang kabataan na ang mindset, kagaya ng may kakilala akong ganung mindset eh. Sabi niya, natatandaan ko yun. Gusto daw niya enjoyin yung kabataan niya. Kaya ayaw niya muna dumiskarte, ayaw niya munang gumalaw. Kumbaga gusto niya, puro kasiyahan lang, happiness lang. Kasi gusto daw niya enjoyin yung kabataan niya. Diba? Which is, sa panahon ngayon, sa modern era ngayon, hindi na nagmamatter yun. Kasi, kahit bata ka, basta may maayos yung mindset mo, kaya mo nang yumaman. Kaya mo nang, diba? Kaya mo nang mapalawak yung mindset mo. Wala na sa edad ngayon, sir. Hindi na nagmamatter yun. Gugustuhin mo talaga. Agree ako dun. Kasi madami tayong nakikilala mga kabataan ngayon, including at hindi na lang limitado sa mga vlogger or mga social media personality. Napapansin din natin na hindi nababase sa edad, nababase sa kung ano pinagdaanan ng tao. Sir. Or yun yung trigger ng maturity na tinatawag. Marami kasing ganun eh.
Kahit nga yung kapatid ko dati pinagtatrabaho ni mama Ayoko, enjoyin ko muna kabataan ko. 'Di ba kung dati nagmamatter yun kasi syempre pag nag-edad ka na ng mga 23, kumbaga kailangan mo na talagang magtrabaho niyan Kailangan mo na talagang maghanap buhay niyan Pero sa modern day ngayon, modern era, hindi na talaga siya nagmamatter. Basta nasa may maayos kang mindset, talagang anytime, any age, kaya mong yumaman at kaya mong mapalawak yung mindset mo. Totoo yun. Lalo yung may mga trabaho na hindi lang limitado ng age. Kasi nung nung generation natin before like 90s tsaka 2000s, like minimum na na age mo before ka ma-employ, legally ma-employ was 18. Pero right now, meron tayong mga kilala 13, 12 years old na di ba? Gumagawa na ng content. So as early as now, nagkakaroon na sila ng pagkakataon na dumiskarte at an early age. May opportunity na ngayon Marami ng opportunity ngayon. Kaya nga, yun yung pwedeng i-grab ngayon ng mga kabataan na pwedeng gayahin si Young Kido. At early age, nagpakatino na siya kahit may mga pinagdaanan din sa buhay. Kayang baguhin. May opportunity ngayon na pwedeng i-grab yung mga kabataan na hindi lang hindi lang sa social media. Pwede mo na talagang gamitin yung talent or skills mo ngayon na hindi ka nadadaan dun sa mga nakakaligaw ng landas. Kaya maganda rin lumayo ka ba dun sa mga bad influence? Sir, actually sir, kung gusto mo mabago yung buhay mo, kailangan mo talaga lumayo dyan sa mga bad influence. Kasi nga, sabi nga, di ba, pag sumama ka sa 4 na basagulero, pang 5 ka na dun. Pag sumama ka sa 4 na mga negosyante, pang 5 ka na dun. Di ba? Dun yung nagmamatter sir Pag kasama mo yung mga gustong dumiskarte, talagang kumbaga kahit ikaw ayaw mo, may impluwensyahan ka nila Ayun nga influence yun Di ba? Pero kung kasama mo, ikaw, matino ka. Kasama mo mga babaero. Kasama mo mahilig mag-party-party. Talaga mapipilitan ka sasama ka Ranas ko yun di ba sir? Ganun talaga Kumbaga kung gusto mong gumanda yung mindset mo, yung mo, sumama ka sa mindset mo. Diba? Sumama ka sa ganung tao. Pero tanong tol, meron bang sobrang significant na pangyayari noon na nag-decide ka na ayoko tahakin yung buhay binata na ganito na parang e-explorein ko lahat ng mga kalokohan na to. Meron bang moment na napadesisyon ka na ayoko na nga sumama sa ganyan, gusto ko nang magpaahon na na lifestyle? Actually, pag bata ka, mahirap tanggihan yun diba? Oo. So, ano yung nangyari sa'yo? May nangyari ba? Wala rin mga tropa mo. Inaya ka. Pag bata ka, gusto mo sumama dyan Parang nakakaingit pag hindi ka sumama Pero gaya nga ng sabi ko, wala na sa edad ngayon. Pag nasa maayos ka na ng mindset, actually, ayun nung nag-pandemic, dun na parang nakatok yung utak ko Hindi ako makalabas Gusto kong gumala. Yung kanto namin, may arang, bawal lumabas. So, ang nangyari, yung parang yung pagbabago ng buhay ko parang sa pandemya rin talaga na nagsimula. Bawal kayo lumabas nun, parang 18 lang yata. Kahit nga 18 yung ECQ time, bawal talaga lumabas. So nung time na yun, sarili mo lang kakampi mo. Kakampi mo lang sarili mo. Pag kung ano yung mo, kunwari, kagaya nun, nagpandemya. Maraming na-addict sa Mobile Legends Yes. Diba? Maraming na-addict sa mga online games. So doon ako lumayo. Kumbaga, kaysa yun yung ko. Yun yung sinabayan mo na agos. Sabayan ko yung flow na yun. Doon ako sa mas kakaiba. Doon ako sa mga mas, pang long term siya na goal, di ba? Kasi yung pagbablog, para kang dyan magsasaka Kailangan mo magtanim. Tanim. Tapos balang araw, pag yung tinanim mo na yun, talagang may aanihin ka. Kaya ngayon, 16 ako nagsimula, 20 na ako. 4 years, process na. Di ba? 4 years. Pero hanggang ngayon, nagtatanim pa rin ako Ano na ba yung mga naano mo ngayon na accomplish mo for yourself? Ayun nga, dahil sa pagbablog na yun, dati, ito share ko lang yung bahay namin dati, wala kami sariling CR. Kumbaga, one for all for one yung CR na. Daming ka-share. Kumbaga lahat na nangungupa, doon nagsi-CR. So, nung kahit papano, kumikita na ako. Ngayon, bago yun, lumipat muna kami ng bahay. Upahan. Lumipat ako ng bahay pang upahan para kahit papano, makalayo kami sa, sa community na yon. Kasi yung community, yung una namin bahay, sir, yung community din, inom, video okay. Kumbaga, may distraction, marami distraction. So, nung kahit papano, bad influence. Oo, kahit papano, nagkaroon ako ng chance na makalipat ng bahay, ginrab ko na, lumipat kami.
So ngayon, to make a long story short, Ano yung mga napundar mo? May ano ka na? Nag-ano kami, lumipat na kami ng bahay. May bahay na kami ngayon. Kumbaga, ayun yung ininvest ko talaga. Kasi kailangan ko rin talaga mag-invest sa bahay. Kumbaga, siya hindi siya pang sarili. Diba? Actually, meron naman akong binili sa mga pang sarili. Kagaya ng iPhone, may mga iPhones ako. Tapos, bumili ako ng motor for investment sa mga vlog-vlog. Basta, marami rin sir eh. Kumbaga, pero ang pinaka naging investment ko talaga sa hanggang ngayon, yung mindset. Kumbaga, hindi siya material na bagay. Yung utak talaga na sa 4 years na experience ko, yung utak yung parang nahasa ba? Diba? Ayun yung parang investment ko talaga ngayon eh. Ayun yung mapagmamalaki kong investment eh. Pero nabanggit mo sa akin, di ba, parang ang dahil mo na rin napundar materially, kasi dahil sa vlogging, hindi naman lahat kayang mag-vlog pa. Pero just to inspire the youth, di ba, ang dahil mo na napundar, actually nabibilib nga kami sa'yo. Ano yan, iPhone, bahay, motor. Isa yan sa mga rewards ng pag-ano mo rin eh. Pero magsusumikap mo eh. Pero gaya nga lang sabi ko sir, ang pinaka magiging investment mo dyan yung mindset mo. Hindi lang siya pang for the vlog Kumbaga, kung may maayos kang mindset, kung ano yung tinatahak mo, kunwari, dito ka magaling sa gantong aspeto ng buhay, pag maayos mindset mo, kaya mong umangat doon. Hindi lang siya for the vlog, hindi lang siya sa content eh. Kumbaga, maihahalin tulad mo siya sa tunay na buhay eh. Pagkaya nun isa sa mga si Josh Moyka, sir, di ba? Bata rin nagsimula. May maayos na mindset. Lumayo sa mga distractions, lumayo sa mga tropang bad influence. Di ba? Yung mindset na naipon niya nung time niya, di ba? Ayun yung nakapagpaahon sa kanya. 17 diba, kahit anong aspeto, sir, kahit anong aspeto, basta nasa right mindset ka na, kaya mo talagang umangat. Totoo yun. Kasi dun di pa din tayo nagsimula. Kasi yung yung nangyari kasi kay Young Kido, yung stress ng pandemic na nakulong tayo lahat na napakalimitado ng kilos natin. Nailagay niya imbis na sumabay nga siya dun sa agos ng online games nun, yung mobile games ng mga panahon na yon. Naisipan niya na instead na nandun ka, mamuhunan siya ng skills na mag-practice, na mag-edit. Tapos yun nga, bilang patotoo sa atin sa kanya ngayon, nagpapatotoo siya na mas mahirap pa nga yung editing part kaysa yung actual paggawa ng content. Totoo talaga. So it also has similar impact sa atin. Ikaw ba, Pres, yung meron bang sobrang turning point din ng na decision making mo na nasabi mo, kailangan matutunan ko to, kailangan umalis ako sa dating sitwasyon ko by learning this? Actually, maganda yung question ni sir. So, kasi ang ang target natin is for the youth. Hindi lang sa sariling di ba? Kumbaga, ano ba yung may share nating knowledge sa mga nanonood sa atin ngayon, di ba? So, ayun, di ba? Maganda yung question niya actually. Maganda. So, parang na-realize ko nga rin sa kwento mo, talagang nakaka-inspire din talaga. From someone na pasaway, ako actually pasaway din ako nung kabataan ko. Yan. Pero yun, meron ding turning point sa akin nung share ko. may turning point din sa akin. Nung mas pasaway siguro ako sa'yo nung kabataan ko kasi ginawa akong example ng nanay ko sa sa mga kapatid ko. Sabi, huwag niyong tutularan yung kuya niyo Kasi, ayun. Ganyan din, umuwi rin akong late. So, napapabarkada rin. So, that word, sobrang siya. Doon mo na-realize na parang dapat mas maganda kang example. Kasi ikaw yung gagamitin example. Para hindi nila gawin. Pero, good thing, nakarealize na naman tayo. Tapos, ang dami na rin naman nagbago after that. So, maganda kasi, siguro sa mga kabataan din na nasa pasaway era nila or kung pwede nga dapat hindi na sila dumaan din sa era na yon. Much better kasi may magagawa sila sa pamilya nila katulad mo dahil mo nang naitulong din sa pamilya mo eh. Tapos 'di ba? Pag nandito ka sa tamang daan, mas marami kang matutulong sa pamilya mo, mas marami ka ring maitutulong sa bayan mo. Like nagsimula na akong mag-youth organization noon. Nung tinigil ko na yung bad influence. May binuo kami dati, Kislap. Sa Mandaluyong din yun.
Tapos ngayon, ito nga, Marcos Youth noong 2022. So, itong natin, organization, maraming nagawa, maraming na ring naging membro. Iba, nagsilipatan, yung iba, umiwas muna. Kasi medyo yung politics eh. Medyo madugo para sa mga kabataan. Kasi pwedeng yun sila dyan eh. Pwedeng i-bash, pwede kang sabihan ng kung ano-ano. Especially kung yung sinusuportahan mo is may mga kalaban. Totoo. So, maganda lang itong organization natin. Inspired tayo dun sa dalawang pinuno natin, which is PBBM tsaka si Marcos Sr. Ang ganda ng sinabi nila eh. Kaya binuo rin namin tong organization na to. Kasi sabi nila, sa ikaunlad ng bayan, disiplina. Yun kay Marcos Sr. Tapos kay PBBM naman, pagkakaisa. So yun nga yung tagline ng Marcos Youth, sa ikaunlad ng bayan, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. So yun yung gusto nating i-impart din sa mga youth, maging disiplinado tayo. Tsaka makipagkaisa tayo kahit sa kaaway natin, pwede naman eh. Tapos masisipin ng kabataan yung maitutulong nila sa bayan kaysa yung ano ba yung maitutulong ng gobyerno or ng bayan sa kanila. So parang sinabi niya na yan ni sino nga ba to? Si John F. Kennedy. Think about what you can do for your country, not what your country can do for you. So yun, tuloy-tuloy lang naman to at mag-i-inspire pa tayo ng mga kabataan to be a discipline like yung Kido na yung passion niya, nagagawa niya na. Tapos kumikita pa siya, nakakatulong siya sa pamilya niya. At ngayon, nakakapag-inspire pa siya ng maraming kabataan. Lalo na yung sinabi mo dati. Naalala mo pa yung sinabi mo dati sa Net 25. Diba? Habang bata ka, gumawa ka na ng mabuti kasi pagtanda mo, madadala mo yun. Totoo naman, sir. Kumbaga kung ano kasi yung ginagawa mo ngayon, ay hindi yung sa katagalan. Pag nakasanayan mo yun pa rin magagawa mo eh. Diba? Ay, totoo yun. Kumbaga, yung kung ano yung binuo mo na kaugalian. Speaking of which, yung yung i-echo lang natin yung nakuha natin na lesson doon sa nabanggit natin mga presidente. Yung disiplina tapos yung pagkakaisa. Masasabi nyo din na sa journey natin yun, yung pinagdaanan natin lahat, hindi natin to nagawa mag-isa eh. Oo, totoo. Diba? Parang we always had our group, we also had our friends. Tas hindi lang basta yung disiplina na kukuha ng isang ganun. It's it's everyday pinagtatrabaho niya, like sinisikap natin na gawin yung tamang desisyon. Na hindi natin mapapansin, nagiging kaugalian na. Totoo yung kasi kung gusto kunwari basagolero ka ngayon. Yes. Bukas hindi ka na babasagolero. Hindi naman ganoon yun. Kumbaga learning yun, may process yun. Hindi porke gusto mong baguhin yung buhay mo, isang iglap lang, okay na, mababago mo na. Hindi ganoon yun eh. Kumbaga it takes time talaga. Diba? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kunwari, ginusto mo nang magbago. Hindi yan 1 taon, hindi yan 2 taon. Talagang over the years yan hanggang sa tumanda ka, talagang matututunan mo yun. Totoo. Yun yung yun yung akala ng karamihan sa kabataan natin yun, na akala natin makukuha natin ng isang biglaan lang. Pero it's actually months, years into practice, like papracticein mo yan araw-araw. Kaya huwag kayo masyadong hard sa sarili nyo. If hindi nyo to makuha, yung pinag-uusapan namin ng pagkakaisa at saka disiplina, big word, di ba? Pero kung hindi mo siya makuha ng 1 buwan, 2 buwan, huwag niyo husgahan yung sarili niyo. Saka huwag kayong susuko. Oo, huwag suko. Hindi porke hindi mo na agad, mag-iisip ka na agad na, parang wala naman nabago, ganito, ganyan. Kasi hindi naman siya agad talaga nababago. Kumbaga, kahit gustuin mo man yan, parang negosyo din yan, sir eh. Pag pumasok ka sa negosyo ngayon, mag-i-invest ka ng pera. Diba? Pero hindi mo agad mababawi ang kinabukasan, pangalawang araw, hindi mo naman mababago, yun eh. Diba? Pero pag yung sa katagalan, pag talagang tinuloy-tuloy mo siya, naging disiplinado ka doon, consistent ka sa ginagawa mo, may time yan. Diba? Gaya nga ng sabi ko, diba? Para tayo magsasakay. Tayo. Diba? Nagtatanim tayo. Diba? Tapos balang araw, may aanihin tayo. Ganun yun, sir eh. Diba? Speaking of it takes time, yung sa'yo, di ba, hindi ka naman agad-agad pagka-start mo ng vlogging, nag-trend ka agad, di ba? Taon din. Sir? Kung totosin, ang pinakauna kong trend, sir, 2 years ago.
2 years. 16 ako nagsimula, 18 pa ako nagkaroon ng viral. Which is yung naglinis kami ng overpass. Naglinis kami ng overpass. Tapos, yung pinakauna ko pang trending, ayun pa yung time na nabalita kami sa TV. Tapos, ayun din yung time na nahack yung page ko. Diba? So, nandun na sa spotlight Tapos, biglang bagsak ulit. Diba? Pero dahil nga sa 2 years na experience, yung knowledge ko, kahit bumagsak man ako, nakapag-build na ako ng 2 years experience. Totoo. Tinuloy ko pa rin. Actually, nahack talaga yun Nabalita ko sa Net25, yung time na yun, hack na yung page ko. So, back to zero ngayon. Pero dahil nga may 2 years knowledge na ako, may na-invest na ako na 2 taon sa pagbablog. Kahit pa paano, hindi ka na start from zero. Alam mo na yung gagawin mo. From the scratch Meron pa isang kamalasan pang mangyari. Yun. Gaya nga yung marami naman talaga kasing mga struggles, di ba? Gaya nun, gaya ng sabi ko kanina, may struggles ako before vlog, may struggles ako during the process of vlog. Ayun na, yung speaking, ayun na hold up naman ako nun. Putik niyan, di ba? Pero na hold up naman ako nun. Nung time naman na yun, dahil din sa pagbablog yun Dahil sa kagustuhan ko mag-vlog, kasi dati, careless talaga ako. Kumbaga, kung anong gusto kong planuhin, gagawin ko. Kung anong gusto naisipan ko, gagawin ko. Hindi ko iniisip yung kapahamakan, alam mo yun. Hindi ko iniisip yun Kaya anong time na yun, dahil nga careless ako gumalaw, na-hold up ako. Kuha cellphone ko, motor ko, lahat. As in, ang natira lang sa akin yung suot-suot ko. Diba? Pero yung time na nangyari yun, hindi ko siya inisip na failure Hindi ko siya inisip na parang downfall sa akin. Kumbaga, nalugmok ng 1 linggo, ganun. Parang trauma. Pero hindi ko siya ginawang trauma as, takot. Na hindi ka nakikilos. Hindi na. Kumbaga, ginawa ko siyang trauma na lesson learned. Alam mo yun, yung dahil nangyari yung lesson na yun. Kumbaga, ginawa ko siyang stepping stone ganito pala. Hindi pala dapat porke pinlano mo ng ganito, smooth lang yung pwede mangyari. May mga time pala na may mga ganun din na mga unexpected na hindi mo pala alam na mangyayari, 'di ba? Pero hindi ko siya inisip na failure na parang ba't ganun, ganito ganyan. Hindi ko siya inanong ganun Parang ang mindset ko swerte ko kasi parang swerte moment pa sa akin yun na parang doon ako nakatok yung utak ko na kailangan talagang hindi lang puro sundot, hindi lang puro straight Kumbaga yung straight yung mo, kailangan may mga mindset ka rin na mag-iisip ka rin ng consequence sa gusto mong gawin. Diba? Hindi lang siya yung smooth lang. Ganun. Totoo. Naging ko siya. Hanggang ngayon, dala-dala ko Kaya ngayon, di mo makikita sa labas na may cellphone Paggabi, di mo makikita niyan. Paggabi, nag-vlog kaming nakamotor. Mag-check-in na lang kami niyan. Hindi ko na ayoko na maulit, di ba? Hindi ka na makikipagsapalaran na bumiyahe ulit. Hindi na ako pupunta sa mga madidilim na lugar. Hindi na ako pupunta sa mga abandoned na lugar paggabi. Hindi ko na ginagawa yun. Which, kagaya nun, hindi ko na siya ginagawa kasi ayun yung ginagawa ko dati. Baga naging learning process sa akin, yung naging lesson talaga. Actually, totoo yung nabanggit niya na isa sa mga kailangan natin na katangian, kaugalian sa panahon ngayon na madalang na natin nakikita is every time na merong failure, karamihan sa atin, if lalo yung mga susunod na yung susunod na generation after natin, natisod isang beses, nadapa isang beses, parang naiisip nila, wag na lang kaya ituloy. Yun. May mga ganun talaga sir na nakatok ka lang, parang ka lang, ginising ka lang, tapos parang ka lang, ginising lang yung mindset mo, tapos babagsak ka na agad, parang mindset mo ayaw ka na agad, which is mali, di ba? Kumbaga lesson yun Kahit saang bagay, hindi lang sa pagbablog, hindi lang sa ganun, kahit sa negosyo. Di porke nag-fail ka sa negosyo, ititigil mo na. Kumbaga lesson yun Yes. Wag mo siya ang failure, wag mong iisiping ang mistake, ang pagkakamali, wag mo isiping failure. Isipin mo yung failure na yun, ayun yung magiging lesson para sa susunod. Sa mga susunod na hakbang mo, magiging mo siya, stepping stone para baguhin yung mga dating mali mo. Diba? Yung natin, yung experience natin, 'di ba, as medyo adult tayo compared kay Young Kido. Yung sa atin naman, yung challenges natin na similar sa kanya is every time na nagsumusubok tayo magnegosyo, tapos may natututunan tayong bago na nagulat tayo, may ganyang expenses pala, may ganyan palang risk. Tapos
nung sumablay yung mga decision natin nun, a lot of times na pinagdaanan natin before, sabi natin, wag na lang kaya. Balik na lang kaya ako ng comfort zone. Yung balik na lang ako sa 8 to 5 na nakasanayang trabaho, 8 to 5, yung 9 to 5 natin. Tapos yung ano natin, yung spirit natin or yung gana natin na magnegosyo, hindi na natin gaano ramdam, 'di ba? So isa yun sa mga nakikita natin ngayon sa society natin na karamihan na nagfe-fail, na nagshi-sharing, na madalas hindi nila sinishare syempre sa sa kanilang mga social media pages kasi sanay tayo na pag nagfe-fail tago natin muna. Tapos pag pag success natin, sobrang ingay dapat. Pero yung mga totoong tao na kakilala natin, mga totoong negosyante na nakakasama natin, hindi nila hindi nila tinitipid na magkwento kung ano yung naging learnings nila. Yun diba yung kasi, mahalaga. ayun nga kumbaga maganda rin yung natin, parang sinashare natin sa mga kabataan, yung mga na-experience na natin, para hindi na nila ma-experience. Diba? Kumbaga, binibigay na natin yung mga experience natin sa buhay natin para sa kanila maging advice na may mga ganito palang senaryo ng buhay. Kadamputan ng aral, ng lesson. Makakakuha sila ng lesson. So, nag-share na kayo ng mga niya, 'di ba? Mga lesson sa buhay. Especially sa buhay naman talaga maraming challenges. Pero kasi 'di ba yung target audience natin dito, yung mga gusto natin kausapin dito, yung mga kabataan, yung mga nagsisimula pa lang sa buhay. Actually, hindi lang naman kabataan talaga eh. Kumbaga kahit medyo may edad na 30, kasi may mga iba pa rin naman na hindi pa alam yung mga sinasabi natin eh. Totoo. 'Di ba? Pero kumbaga ang pinaparating natin sa mga kabataan para hindi na nila maiwasan na nila yung mapunta sa maling direksyon, 'di ba? Sa maling daan. 'Di ba? Tsaka never give up. Yan yung laging natin. Isa sa mga dapat matutunan ng kabataan eh. Kasi parang dahil sa kaka-iPad o kaya sa social media, pag nag-YouTube sila, puro nakikita nila success eh. Kala nila, pag kinompare mo kasi yung buhay mo dun sa social media, malayo sa tunay na buhay. Never compare yourself talaga to others. Iba tayo ng journey. So maraming natutunan ko lang rin sa buhay yun eh, na hindi naman pala dapat straight line, 'di ba? Oo. Meron kang pagdadaanan, marami kang pagsubok na pagdadaanan, pero may mga lessons doon. At syempre, since matagal na rin ako sa youth organization, marami na rin ako nasaksihan. May member tayo dati, nag-suicide. Ayoko na maulit yon. Kasi parang may nangyari sa buhay niya, sa babae ito siguro sa love life. Dahil sa love life, tapos yun, hindi niya kinaya. So, ang daming issue dun sa na yun. Kaya sa mga kabataan na nanonood ngayon, pag nag-fail kayo, huwag niyo isiping katapusan na. Lalo na sa relationship. Kasi, gaya nga ng sabi, advantage pag bata ka nagsimula. Kasi pag bata ka, wala kang responsibilidad, wala kang pamilya. Kumbaga kahit mag-fail ka, kahit bumagsak ka ng bumagsak, 'di ba? Matagal pa yung panahon mo para bumangon eh, 'di ba? Kaya advantage siya. Di porke nag-fail ka sa isang bagay pakiramdam mo na lahat na magpe-fail ka. Kumbaga katapusan na ng ka na. Buhay mo ng mundo. Hindi mo na alam yung gagawin, pero actually hindi ganoon eh. Kumbaga bata ka, kahit nga bata ka, kaya mo pang mag-umunlad, 'di ba? Totoo. Previous organization ko rin, meron din akong nabalitaan na dahil sa pangbabash ng kabataan, parang eleksyon. So may mga kabataan na sumuporta na doon sa isang kandidato, tapos itong side na to ayaw niya doon sa kandidato. Pati ba naman yung bata binash? So dapat sa mundo ng politika, pag papasok ang kabataan, siguro dapat yung mindset niya okay din. Wag siya magpapa-apekto sa bash kasi ang politika sobrang madugo talaga. Kaya kung may kabataan na gustong sumali sa mga organization na katulad ng sa atin, talaga dapat handa sila sa maraming pangbabash. Pero yung nga natin, yung sinusundan natin dito, yung katulad ni PBBM na kahit daming nang babash sa kanya, pa rin? Tahimik lang, hindi nakikipagsagutan, hindi nakikipagsabayan, tas trabaho lang. Actually magandang
topic yung bash maganda siyang talakayin kasi sa society, sa lahat naman, hindi lang sa Pilipinas, kahit anong gawin mo, kahit maganda yung gawin mo, kahit marami pa rin masasabi. Mali ginawa mo, may masasabi sa'yo tao. Totoo. Maganda naman yung ginawa mo, may masasabi pa rin tao. Diba? Social At the end of media the day, diba? Gawin mo yung gusto mo. Diba? As long na wala ka naman tinatapakan na tao. Diba? Kumbaga, kahit yung mga nagbablog nga na namimigay-migay ng pera. Tingin ng mga tao, poverty porn. Nagko-comment, ginagawa mo lang yan para magkapera. Diba? Imbis na gawin na lang nilang lesson, gawin na lang nilang ma-inspire sila sa video na yun, may masasabi pa rin. Totoo. Diba? Gumawa ka naman ng katarantaduhan, may masasabi pa rin. So, it depends on you kung paano mo siya i-treat kung paano mo i-treat yung bash sa sarili mo diba? Siguro dapat gumawa rin tayo ng ganyan yung parang how to deal with bashing, how to deal with ikaw, society. Anong masasabi mo sa bashing sa yung bashing culture, cancel culture? Hindi lang sa pagbablog about sa reality talaga. Na ngayon social media age na tayo. Ang tagal na noon, actually matagal na yung kaugalian na yon in which masisilipin natin yung bakura ng kapwa natin kaysa sarili natin. Mas papansinin natin sa kanila kaysa sarili nating progress, di ba? Matagal ng kaugalian yan, naging mas mukha lang relevant ngayon, mas mukha lang maingay ngayon kasi pag ikaw nagbigay ka ng comment, nag-comment ka sa isang video, isang post, nakikita ng lahat ng tao sa paligid na si Press Rod merong nabanggit kay Young Kido about sa comment section. Nagiging mas maingay lang ngayon. Pero ng totoo, yung kaugalian ng Pinoy na ganyan, hilang Pinoy pala, everyone around the world, yung kaugalian na ganyan ng tao is matagal na. Crab mentality. Diba? Generation before, mas mukha lang sa atin, mas mukha lang halata sa atin kasi karamihan daw, mostly Filipinos are on social media. Aside doon, yung kaugalian na gusto natin magbigay ng komento about sa buhay ng ibang tao, yung gusto nating pagiging in sa chismis, nadadala natin sa Sokmed. Gusto pa din nating marinig, malaman yung storya ni ganito, ganyan. Diba? So matagal na kaugalian yan. Oo, pero yung kasi namumulat pa lang yung kabataan ngayon pero na agad sila Exposed na agad yun yung challenge. Kaya dapat alam nila na ganun yung social media world. Totoo kasi gaya ng sabi ko, hindi mo naman siya agad kailangan matutunan nila Oo, matututunan Kumbaga lalo na first time mo mabash, parang sakit din no? Parang wala akong ginawa di ba? Pero ayun nga yan matututo ka sa experience sa katagalan. Ganun din ako dati Wag nila gayahin yung parang nasasaktan yung puso ko Pero ngayon pag ako, ginagawa ko pang inspiration. Ayan yung na-comment mo sa akin, okay, babaguhin ko sa susunod. Kumbaga naging ko pa inspiration. Naging lesson pa sa akin. Piliin mo lang rin yung papakinggan mo lalo na sa social media. Tsaka sa mga kabataan na nagso-social media na. Anong edad ba ngayon nagso-social media? Aga. Mga below, before pa nga 13 13. Nung dati, mga bata hindi pa humawak ng cellphone. Ngayon, alam na yung tung-tung-tung sahur. Diba? Mas alam pa na sa ABC. Yung anak ko nga na 7 years old, nagtitik. Sumasayaw ng TikTok So exposed na siya dun. Yun lang yung danger sa kabataan. Dapat kung papasok sila sa social media, alamin din nila yung dangers. Tsaka siguro na rin sa mga magulang, dapat i-ready na nila yung anak nila kung ipapasok nila sa social media, pinapagamit ng cellphone. Yan lang yun na. Speaking of danger, sir, meron din siya opposite may danger side siya, pero may good side din. Diba kasi yung mga bata, diba dati mga bata tayo, wala tayong alam sa cellphone Kumbaga advantage sa mga bata yun Kaya nga marami ng mga bata ngayon, 13 years old, 12 years old, nagbablog-blog na Kumbaga kung may danger side na ito pwede nang malulong, na ma-addict na lang sa sa online games, pero meron din siyang good side which is pwede mo siyang makaka-gain na sila ng knowledge. Bata pa lang sila, may alam na sila. Totoo yun, pre. Diba? Pwede nilang magamit pwede silang manood ng YouTube natin. Pwede silang mag-google ng mga hindi nila naintindihan sa school. Totoo. Diba dati, pag nag-aaral tayo, may homework, merong history na hindi natin alam. Ngayon, may chat GPT na. Picture mo lang, may sagot na. Diba? Advantage Yes. Diba? May danger side. Oo, totoo. May opportunity. Pero meron din siyang maraming opportunity. Diba? Naalala nyo yun pag nag-aaral tayo. Library pa, no? Oo, hindi na, kailangan pa natin halukayin sa libro. Pero ngayon,
Picture mo lang, ChatGPT. ilagay mo lang sa ChatGPT, Google, lalabas na Swerte yung nila. sagot. Mga sagot. Swerte rin. Swerte. So yun yung pros and may cons din. I guess yung technology sa mga kabataan. Anong tingin mo pwedeng gawin or i-advise ng mga magulang sa mga anak nila bago sila ma-immerse or magkaroon ng exposure sa cellphone, na gadgets at social media? So yun, ganun naman yung ginagawa natin, 'di ba? Dapat i-route natin sila sa magagandang papanoorin kaysa dun sa mga bad influence na papanoorin. Saka tayo mismo, pwede naman tayo mismo yung maggawa na ng mga ganitong content. Yung mga may matututunan sila, may mga lessons silang matututunan. Saka yun talaga yung bala ko dito sa Marcus Street dati pa, na we will create content that will inspire, tapos educational din, tapos livelihood din sana in the future. So para magamit nila yung time nila sa social media. Like yung kay Kido nga, ginagamit niya yung social media to create content and then to earn money rin. Kasi kahit mga bata ngayon, may nakikita ko 13, nagti-TikTok shop na. Ang gagaling na rin mag-edit. Actually, yes. Ayun nga yung sabi ko. Mayroon siya talagang opportunity, Positive, may positive side siya. Di lang siya puro ganito, yung deep, parang brain rot tsaka addictive content. Pwede na turuan ng editing. Turuan mo sila editing. Speaking of upcoming projects natin, magkakaroon tayo, hindi lang to basta talking fluff, na kung dinadala natin yung awareness na to para sa inyo, para sa viewers natin, at yung mga kids ng viewers natin. Hindi lamang namin to nilapag dito to discuss. We're actually also taking action steps na kung saan makakatulong kami na mag-steer or magtumulong sa mga kabataan na ma-expose sa social media and gadgets na to, na from brain rot activities tsaka addictive content, dadalhin natin into skill sets na mabibuild nila. Maaaral na at matututunan nila. Diba, last November, diba, gumawa kami ng TikTok editing skills. Diba? Nagturo si Kido mismo. Sa Mandaluyong, gumawa kami ng project. TikTok workshop. TikTok editing workshop. So, yun, may mga natutunan naman yung mga tao doon, and hopefully, ma-expand pa namin yun, ma-expand pa natin for the benefit of other youth. Totoo. Yes, let's do some work for them. May share pa ba kayo or may advice ba kayo sa kabataan ngayon? Advice sa kabataan. Actually, ayun nga, yung mga, sa lahat ng pinag-usapan natin, advice na yun eh. Pero kung tatanungin mo ngayon, sir, ayun sa mga nanonood na mga kabataan ngayon, magising tayo sa katotohanan na hindi porke bata tayo, enjoy lang natin, ganito lang yung kaya natin gawin. Kasi hindi na nagmamatter ngayon yung age eh. Kahit anong edad mo, kaya mong magkaroon ng opportunity. Diba gaya nga ng sabi ngayon, gaya ng sabi namin, sobrang swerte ng mga kabataan ngayon na bata pa lang, di ba? May mga na i-imbento na ng mga advantage sa kanila kaysa sa mga panahon ng previous generation, totoo. Di ba? Gamitin natin siya bilang positive way, kumbaga opportunity kaysa sa addictive, tapos sa brain rot, totoo. Kaya sa mga kabataan na nanonood ngayon, sana lahat ng mga sinabi namin ay makapagbigay sa inyo ng knowledge at maisip nyo din na pwede pala, totoo pala. Kumbaga ma-realize nyo din na totoo nga pala, no? Kaya pala talaga. Diba? Ikaw, sir, anong maipapayo mo sa mga kabataan na nanonood ngayon? Ano ang may bibigay natin sa kanilang advice? Yung madalang na natin nakikita sa panahon ngayon, we invite you na have resilience or tinatawag natin na grit. Ibig sabihin nun, if you fail, wag nating pepersonalin na ibabrand natin sarili natin na sumablay ako eh. Siguro sablay talaga ako. Parang tatatakan mo yung sarili mo na hari ako ng sablay. Parang lahat ng ikikilos ko magkakamali, fail or na kumbaga. Oo, bago pa magsimula, karamihan na nakikita natin ngayon, guys. Karamihan na napapansin namin yun is hindi ka pa nagsisimula or hindi ka pa tumatagal sa laban, sumusuko ka na. Yun. So isa sa mga gusto naming ipasa sa inyo is yun, tatagan niyo yung loob nyo. Ang landas ng pag-ahon is hindi madali. Patunay tayong tatlo doon na nag-uusap ngayon, pero napakadaming hindi nyo naririnig ng mga storya ng mga adults or mas matatanda sa inyo na may
tunay na maipapasa sa inyo na wisdom, kausapin nyo. Na hindi lang nila kayo makausap ngayon, pero gusto nilang din sabihin sa inyo na huwag nyo susukuan. Totoo. If ever you have these ideas, kasi bilang mga kabataan ngayon, na exposed na kayo sa madaming possibilities, na meron kayong kayang gawin, meron kayong, bagamat maraming hindi dapat gawin, tulad ng mga nabanggit namin na kaugalian ngayon, kayo ay recipient or kayo ay tumatanggap din at accessible sa inyo ang mga tools na wala nung panahon namin before. Oh, yun. Like, makapaggawa kayo ng content ngayon, hindi mo na kailangan mag-video editing, may mga apps na para dyan. So, yung magiging landas nyo kumpara sa amin before, nung nagsisimula kami, mas madali na ngayon. Totoo. Ang kailanganin nyo lang is, every time na ramdam nyo na sumablay kayo at ayaw nyo nang ituloy, tatagan nyo lang. Nandito lang yun eh. So, ang tawag na kaugalian dun is grit. Tapos, ayun nga, wag niyong ang unang kakampi nyo is sarili nyo. Kagabi lang binigay sa akin to na napapansin kasi ng ibang tao. Like, hindi kami humaharap sa inyo ngayon na na perfect na kami, no? Hindi tayo maharap ngayon na parang pulido na namin yung sistema. Pero, humarap kami sa inyo bilang mga tao lang din na there are times na nadadown din kami. Pag kami sumablay, nalulungkot din kami. We take sometimes 24 to 48 hours, minsan 1 week na naglulukmuk muna kami. Pero humaharap kami sa inyo ngayon, hindi bilang malalakas na, pero humaharap kami sa inyo ngayon bilang mga nauna lang, mga kuya. Na kami, gusto lang din namin mag-impart ng konting kaalaman, konting knowledge at wisdom sa inyo na yung akala nyo, yung sitwasyon nyo ngayon, madilim na. Pero sasabihin mo, hindi pa yung pinakamadilim yan. May matidilim pa. Lalo na malungkot eh. And then, ang sinasabi namin is, may ahon din. Liliwanag din yan. Like, we've been there before and huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi katulad namin, baka magkaroon din kayo ng pagkakataon na umahon at tumulong na rin sa ibabalang araw. Galing, maganda yung sagot ni sir. Ikaw sir, Press Rod, ano ang may bibigay nating advice sa mga kabataan na nanonood ngayon? Ano ang may addition mo sa answer ni sir? Yan, magaganda yung natin ngayon, no? Yung mga shinare ng ating mga kasama ngayon, si Yang Kido, syempre, tsaka si Ivan Velez. So, si Ivan Velez, JCI Pasay President yan, kaya isa yan sa mga tumutulong na rin. Yung JCI kasi matagal na rin naman na tumutulong sa Pilipinas, sa iba't ibang chapter sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So tayo naman, ang masasabi lang natin, kaya nga natin binuo itong podcast na to, tsaka itong organization na Marcos Youth. Ang ibig sabihin nito pala is movement advocating radical change for our society. So gusto natin na tuloy-tuloy yung pagbabago, yung magagandang pagbabago, lalo na ang daming opportunity sa social media, sa AI. So, imbis na doon tayo mag-focus sa mga negative, tsaka sa mga reklamo natin sa gobyerno, sa magulang, or sa school, or kung ano-ano pa man, mag-focus tayo sa mga opportunity. Totoo. Like, ang daming opportunity ngayon, ang daming kabataan ngayon na magugulat ka na lang, successful na pala. Diba? Nagsasucceed sila sa paggamit ng social media ng tama. At hindi na sila nagpapa-influensya pa dun sa mga bad culture, mga dati nang nakaugalian ng kabataan na maging pasaway, maghamon dito, may mga na-influensyahan pa rin ng mga ibang tao na gumawa ng makipagbugbugan. Kasi may mga kabataan pa rin na ganun ngayon. Pero they should look the other way around na may mas magandang path. Saka tulad nga ng sinabi ko kanina, you should think about what you can do for yourself, for your country, rather than what it should do for you. So, yun. Tuloy-tuloy lang naman tayo na magbibigay ng lesson, magbibigay ng content para sa mas ikabubuti. At ang inspirasyon natin dito, syempre yung dalawang Marcos na naging presidente. Si Marcos Sr., focus siya sa ikaunlad ng bayan natin ay disiplina at naniniwala tayo doon. Tsaka, syempre, pagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa layunan natin. Totoo. At kung lahat ng Pilipino, ganun din, lahat ng kabataan, magkakaisa rin, mas marami tayong magagawa at mas maraming magandang mangyari sa bansa natin. Lalo na
Ang next generation talaga yung maghahalal ng bagong pangulo natin. So, yun, maghahanap din tayo ng mga may impluwensyahang ganun. Para sila talaga yung maghalal ng susunod na presidente na maayos din kasing ayos ng ating pangulo ngayon. So, yun. Ano tayo? Outro na tayo. Outro. Okay na lang. Sige, outro. O yun, abangan nyo na lang kami sa next episode. Sige, yun po. Salamat po ulit sa Salamat po. Panonood sa amin ngayon at sana may natutunan kayo at hopefully i-like nyo po yung mga page ng Marcos Youth at panoorin nyo po yung mga susunod na episode namin na sana may matutunan kayo at sa mga page din ng ating mga kasama, Yang Kido. Yan, pinakamaraming followers na yan. Tsaka sa mga maraming salamat sa pag-imbita sa amin. At marami pa kami mga episodes na gagawin kaya marami pa kayong matututunan. Tayo, maraming salamat. Sana kahit papaano sa mga sinabi namin sa haba ng pinag-usapan namin, kahit papaano ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Sir. Sana kadamputan nyo din ng aral yung mga pinag-usapan natin. At if ever na meron kayong pagkakataon na gusto nyo makasama kami, actually ang movement namin, ang grupo namin, ito nasa likod natin, meron tayong mga activities sa pinaplano throughout 2025 and the next coming years. So pag meron kaming imbitasyon, definitely may kita nyo sa page namin. Just follow us and share our content as well. Yes. Diba? Just follow us and yung mga accounts namin, syempre, mine is Ivan Velez, Rod Musa, and Yang Kido. Yun. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye! Woo!